Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang kanta na inyong narinig ay inawit ng Bandang Asin. Kung mapapansin natin, ang pinakamensahe ng awiting ito ay tungkol sa pagmamahal sa kalikasan. Kayo, bilang isang mag-aaral, paano nyo kaya mapapakita ang pagmamahal sa ating kalikasan? Ano kaya ang inyong paraan? Paano mo kaya ito maisasakatuparan? Kung ating mapapansin, napakarami na ng pagbabago ng ating kapaligiran at kalikasan sa nagdaang panahon. Ang unti-unting pagkaubos ng ating pinagkukunang yaman ay nagdudulot ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa, at matinding polusyon. Hindi lamang ito nakakaapekto sa kapaligiran, maging sa buhay ng tao. Sa dami ng kalamidad na kinakaharap at maaari pang kaharapin ng mga tao sa hinaharap, ano nga ba ang gampanin ng tao upang mabantayan at mapangalagaan ang kalikasan? Upang maiwasan o mabawasan ang epekto dulot ng mga kalamidad. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matututunan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga. Una, natutukoy ang mga issue tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Ikalawa, nasusuri ang mga issue tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Ikatlo, napangangatwiranan na, una, maisusulong ang kaunlaran at kabutihang panlahat kung ang lahat ng tao ay may paninindigan sa tamang paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Ikalawa, lahat tayo ay mamamayan ng iisang mundo dahil nabubuhay tayo sa iisang kalikasan. Inutusan tayo ng Diyos na alagaan ang kalikasan at hindi maging tagapagdomina para sa susunod na henerasyon. At ikatlo, binubuhay tayo ng kalikasan. Ikaapat at huling layunin, nakabubuo ng mapanindigang posisyon sa issue tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan ayon sa moral na batayan. Maraming iba't ibang kampanya tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Kalimitan sa mga kampanya tungkol sa pangangalaga dito ay patungkol sa paglilinis ng karagatan. Ngunit, kung pag-iisipang nating mabuti, ano nga ba ang ibig sabihin ng kalikasan? Ano ang bubuo dito? Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno't halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliit hanggang sa malaki. May tuturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siya nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kabilang dito ang hangin, lupa, tubig at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala, kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang ay maituturing na bahagi ng kalikasan. Ang mundo natin ay tahanan na nilikha ng Diyos para sa atin upang mabuhay. Ang mga bagay na kanyang nilikha ay nararapat lamang nabigyan ng karampatang pagkalinga at paggalang. Ngunit dahil sa kapabayaan ng tao at pagiging makasarili nito, ito ay unti-unting nauubos at naabuso. Katunayan, ito ay ang kasalukuyang kalagayan ng kalikasan at mga sakuna na may kinalaman sa pagkasira ng kalikasan.
May 8 halimbawa ng gawain na taliwas o labag sa pangangalagas sa kalikasan. Una, maling pagtatapon ng basura. Bawat araw, patuloy ang paggamit ng likas yaman upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Maaaring ang likas na yaman ay ginagamit bilang parte upang makabuo ng isa pang bagay o mismong iyon ang ikukonsumo. Sa tuwing gagamit ng likas yaman, hindi naman lahat ng pagkakataon na sapat o sakto ang kinukonsumo. May mga pagkakataon na sobrahan, kung kaya't ang sobra ay kadalasang itinatapon na lamang. Minsan, dahil sa hindi tamang pagtatapon nito, ay nagdudulot ng basura o polusyon na maaari magdulot ng matinding pagbaha o pagkamatay ng mga hayop at halaman. Ikalawa, ang iligal na pagputol ng puno. Maraming dulot na kabutihan ang mga puno at halaman. Isa na dito na ang malinis na hangin na kinakailangan ng hayop at tao upang mabuhay, pagkain at tirahan. Ang bawat parte ng puno o halaman ay may kanya-kanyang trabaho o gampanin. Mayroong mga halaman na kahit anong parte ay maaaring kainin. Ang sanga at dahon kadalasan ay ginagamit upang makabuo ng mga kasangkapan o iba't ibang istruktura. Ang mga ugat naman ay tagahigop o tagasipsip ng mga ugat na maaaring makatulong upang maiwasan ang matinding pagbaha, landslide at pagbitak o pagguho ng lupa. Ikatlo, polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang patuloy na maling pagtatapon ng basura at ilegal na pagputol ng puno ay nagdudulot ng matinding polusyon sa hangin, tubig at lupa. Hindi natin namamalayan na ang mga maliliit na basura na akala natin ay wala lang, kapag nagsama-sama ay napakalaking dulot ng pagkasira ng ating kalikasan. Ang patuloy na polusyon at maaaring makapagdulot ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman gaya ng respiratory disease, sakit sa balat, digestive tract o sakit sa tiyan. Kapag ito ay nagpatuloy, maaaring ang mga karamdamang ito ay humantong sa kamatayan. Ikaapat, ang pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. Marahil sa sobrang paglaki ng populasyon at pagdami ng pangangailangan ng tao, maraming mga hayop at halaman ang unti-unting nauubos at naaabuso upang mabuhay ang tao. Sila ay nagiging threatened, endangered, o extinct na nagiging dahilan ng unti-unting pagkawala ng balanse ng kalikasan o yung tinatawag na balance of nature. Ikalima, ang malabis at mapanirang pangingisda. Ang Pilipinas ay isang bansa na napaliligiran ng napakaraming anyong tubig na pagkukunan natin ng iba't ibang yamang tubig gaya ng isda, halamang dagat at iba pa. Kaya marami sa mga mananinirahan dito ay pangingisda ang pinaka hanap buhay. Ngunit dahil sa pagpapabaya ng mga tao sa kalikasan, unti-unting nasisira ang iba't ibang anyong tubig at namamatay din ang mga isda at iba pang naninirahan dito. Maliban dito, may iba't ibang pamamaraan na ginagawa ang tao na akala niya ay makakatulong upang makapagdagdag sa kanyang huli gaya ng cyanide fishing, dynamite fishing, at sistemang muroami. Ang mga gawaing ito, bagamat nakakatulong sa tingin ng iba, ay tunay na nakakasira at nakakadulot ng pagkamatay ng yamang tubig. Ang pagko-convert ng mga lupang sakahan, illegal na pagmimina, at quarrying. Bawat minuto ay may pinapanganak at dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon, dumarami din ang pangangailangan ng mga tao para sa kanyang tirahan at mapaglilibangan. Kung kaya't ang iba't ibang lupang sakahan na pinagmumula ng iba't ibang mga produkto gaya ng bigas, asukal, gulay at iba pa ay ginagawang mga subdivision, shopping centers at iba pa. At upang mapunan ang pangangailangan para sa mga materyales na gagawa ng istruktura at upang makakuha ng mga ginto at iba pang mga mineral, pinapasabog ang mga bundok na nagdudulot ng pagkaguho ng lupa, lalo na kung nasosobrahan o mali ang pagkakagawa nito.
Global warming at climate change. Ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakakaapekto sa panahon ay nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima, ang tinatawag na climate change. Ang patuloy naman na pagtaas ng temperatura bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases, lalo na ng carbon dioxide sa ating atmosfera ay tinatawag na global warming. Komersyo at urbanisasyon. Ang komersyo ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o kaya naman ay pagmamahal sa mga material na bagay sa halip na ibang mga pagpapahalaga. Ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan na maisa sa larawan sa pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mall, condominium. Walang problema sa kagustuhan na magkaroon ng mga material na bagay na sa tingin mo ay kakailanganin mo. Ngunit, dahil sa ganitong paniniwala, napako sa mga isipan ng tao na gumastos ng husto para sa iba't ibang bagay na kahit minsan ay luho lamang na nangangahulugan ng malabis na paggamit ng likas na yaman para sa materyales. Dahil sa unti-unting pagkasira ng ating kalikasan, napapanahon ng talakayin at ipaalala ang mga gampanin o tungkulin ng tao. Batay sa kwento ng paglikha, ang tao ay biniyayaan ng Diyos na kapangyarihang maging tagapangalaga o tagapamahala ng kalikasan. Bilang natatangi sa lahat na nilikha ng Diyos, tayo ay nabigyan ng karapatang gamitin ng mapanagutan ang kalikasan. Narito ang ilan sa mga hakbang na maaari mong gawin upang makatulong sa panunumbalik at pagpapanatili sa kagandahan ng kalikasan ng mundo. Una, itapon ang basura sa tamang lugar. Ikalawa, pagsasabuhay ng 4 Rs. Ito ay ang reduce, reuse, recycle, at refuse. Ikatlo, pagtatanim ng mga puno. Ikaapat, pagsunod sa batas at pakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad nito. Kalima, mabuhay ng simple o payak. Dapat nating tandaan na ang tunay na pangangalaga sa kalikasan ay pagpapakita ng paggalang sa kabutihang panlahat na siya namang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang kalikasan. Ang tungkulin nating pangalagaan ang ating kalikasan ay nakaugat sa katotohanang lahat ng tao ay mamamayan ng iisang mundo dahil nabubuhay tayo sa iisang kalikasan.